So, ayun nga guys. Hello muna everyone. So, this is ang inyong Inday. So, eto guys. Story time muna tayo. Bago ako mag-promote ng aking Berry. So, eto yun guys. About to sa menstruation. Kung hindi ko alam kung nakakaranas kayo. Ang pangit ng background ko, di ba? Ayun. Hindi ko alam kung nakakaranas kayo ng ganito. Pero ako nga pala is 41 years old na. So, ngayon ko lang to talaga naranasan. For the second time around. Second time. Kasi nung nanganak ako dito kay Chinito. So, kilala nyo naman diba si Chinito kung sino yun. So, yun yung lagi kong kasama sa TikTok. So, ayun guys. Story time lang tayo ha. Walang mang babash. Sasabihin ko lang sa inyo yung experience ko. Baka ma-experience nyo rin. Someday, sana wag naman. So, ayun guys. Nanganak ako kay Chinito ng 2024. So, after 2 months nung pinanganak ko siya, so, nagka-mens ako. Yung mens na yun yung first mens ko na nung pinanganak ko nga siya, diba? Ang gulo ko kausap. Ayun yung first mens ko na, sasabi ko na, overflowing, super bleeding, ganon. Alam niyo yung sanitary napkin na yung pinakamalaki na. Yun, yung pinakamahaba, yung pinakamalaki. Yun. Alam niyo ba, hindi ko nararamdaman na napupuno ko pala yun ng in just 20 minutes or 30 minutes or wala pa. So, yun yung first experience ko. So, tumagal yun ng 27 days or 28 days. So, fast forward tayo. So, after 2 years, eto na siya ulit. Bumalik siya ulit. Kasi nag-normal na ako eh. Nag-normalize na yung mens ko eh. Bumalik ulit sa normal. So, 4 days, 7 days, ganun ulit. Tapos, after 2 years, so, eto na siya ulit. Bakit siya bumalik? Hindi ko naman siya wini-welcome. So, ayun nga guys. So, ngayon, parang sa 12 kasi ako nagkaroon eh. So, parang lapit na. Ano na ba ngayon? 9, 10, 11 na. So, bukas, 1 month na akong meron. As in, 1 month na akong nagbe-bleed ulit. Is it normal or abnormal na katulad ko? Hindi, eto, seryoso guys. Sinatawa ko lang kasi mahirap maging mahirap. Ipasok ko lang to ha. Mahirap maging mahirap kasi guys, alam mo yung gusto mong magpa-check up. Pero nandun yung takot or doubt mo sa sarili mo na baka may malaman ka or baka kung ano na to, yung ganon. Pero meron akong iniinom na gamot na galing din sa OB na eto rin yung ininom ko dati na umepekto naman. 3 capsule pa lang or 4 capsule pa lang noon, tumigil na siya. Tumigil na yung bleeding ko. Pero eto guys, 4 days na akong umiinom ng 3 times a day pero ganun pa rin siya. So, hindi ko alam. Ito kasi mukha na to, may filter to. Pero pag wala akong filter, medyo maputla na ako. So, siguro pag nagpa-check up ako, baka bagsak na yung hemoglobin ko. Kasi yung dati kasi, muntik na rin ako masalina ng dugo. So, yun yung mga kinakatakot ko bilang isang walang pera, bilang isang babae na bakit may mga ganito, 'di ba? Bakit may mga ganito? So ayun nga guys, umiinom ako ng tranexamic acid Hemostan capsule, 500 grams siya, 500 grams ba tawag doon? 500 siya, 3 times a day yun. Ayun. So 4 days na ako umiinom pero yung epekto niya sa akin na, kasi ako yung may katawan, 'di ba? Ako yung nilalabasan ng bleed.
So, parang walang nangyayari. So ayun nga guys, so siguro kapit muna tayo sa utangs. Eto seryoso, kapit muna tayo sa utangs para magpa Trans B, kasi tingin ko Trans B to eh. So ayun guys, at eto na, ipapasok ko na yung iniinom ko palagi or gabi-gabi na acai berry. So sa isang vlog ko kasi, hindi ito yung isang vlog talaga. Doon sa isang video ko, hindi ito yung brand na naka-video diyan. So tinigil ko 'yon. So kasi sa mga umiinom diyan ng mga kung ano-ano, check nyo muna sa Food and Drugs FDA bago kayo mag-iinom. So eto guys, legit na aprobado ng FDA. Ayan guys. Ayan, nakadalawa. Ito wala na to. Ito na siya. Nabuksan ko na ulit. Medyo pricey compared dun sa isa, pero masasabi ko sa inyong legit. So, ito. Ito yung iniinom ko gabi-gabi. So, ayun, back to my story. So, siguro, baka this week tatapusin ko muna yung 1 week na gamutan ko. Yung 3 times a day. Kahit medyo pricey rin siya, 56 pesos isang piraso ng tranexamic acid. So, eto yun guys. So guys, eto yung itsura ng capsule. Tapos, eto yung binigay sa akin ng Obi. Kita ba? Ayan, tranexamic acid. So, eto na yung mga nainom ko. Medyo pricey, diba? Pero yun, sabi ko nga, ubusin ko muna yung aking 7 days bago ako magpa-OB ulit. Kasi hindi na siya, alam ko naman sa sarili ko na hindi na siya ganun kaganda. Hindi na siya ganun, ano ba tawag doon? Naglo-loading na ako. Epekto ba to ng pagdudugo ko? Hindi, ayun. Basta, tinatawa ko lang pag nag-usap kami ng aking hubby. So, ng aking Diyosawa. So, tinatawa ko lang. Pero, alam ko naman sa sarili ko, nakabado na rin ako. Kasi, syempre, iba to matres to matres. Kahit naman ayoko na mag-anak, pero gusto kong alagaan pa rin yung matres ko. Pero, bakit ako ba palagi na lang? Ba't ako? Pero, mas okay na rin na ako kaysa naman ang aking mga anak. Diba? Ako kasi, strong woman ako kuno. Kailangan magpaka-strong. So, ito guys ulit, yung aking acai berry na iniinom. At ito yung dati ko. So, kayo na mamili. Basta, nyo na lang, check nyo na lang this FDA. Kung alin dito yung legit. At talagang approved nila. So, ayun guys. Yun lang. So, comment kayo dyan. Sana wag nyo maranasan tong scenario ko ng menstruation. Or, menopausal na ba to? Pero tingin ko hindi kasi 41 pa lang ako So, ayun guys. Update ko kayo kung ano mangyayari after 7 days ng inuman ko ng aking mga medicine. So, guys. Bye. Thank you.